Nakikita niyo po ba yung mga pag-uugali ng mga bata ngayon? Kabi-kabila nagte-trending sa kanilang mga pag-uugali sa pagsagot nila sa kanilang magulang. Noong kamakailan lamang meron nag-trending yung OFW na magulang na kung sagutin ng anak ay tila ba hindi niya ito ina. Ganyan po nagiging kabastos ang mga bunganga at mga pag-iisip ng mga kabataan ngayon. At ito naman ngayong ating napanood dahil lamang sa laro na Roblox, mga kaibigan, mga kapatid. Ganito na yung nagiging pag-aasal ng karamihan sa mga kabataan ngayon na tila ba pag kinuhanan mo ng cellphone ay galit na galit pa. Na tila ba ikaw ngayon yung walang kakayanan sa bata. Kung ikaw ay magulang at napapanood mo ang video na ito, makinig ka, kaibigan. Ang sinasabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ano pong ibig sabihin ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid? Tayo bilang mga magulang, tayo mismo yung parental guidance sa ating mga anak. Kung paano ang ating inalalatag na daan para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan, inaayos natin ang sanay magandang kinabukasan para sa kanila. Tinuturuan natin sila ng maayos na pag-aasal, maayos na pamumuhay para sa kanilang paglaki ay hindi nila makalimutan ang ating mga pinapayo sa kanila. Pero ano ang ituturo ng mga magulang ngayon kung sila mismo ay wala sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi niyan maituturo ang salita ng Diyos, hindi niyan maituturo ang kabanalan, hindi niyan maituturo ang paglakad na may kaayusan dito sa mundong ito. Ano ang ituturo ng isang magulang na hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ang ituturo ng isang magulang na hindi niya nalalaman ng salita ng Diyos, ang Biblia, ang patungkol sa ating Diyos at kung paano tayo lalakad na may kabanalan sa harapan ng Diyos? Ang ituturo lang niyan ay puro makamundong bagay. Kahit ang matututunan ng mga bata ay ganun din. Hindi nila mauunawaan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya't nakakalungkot sa panahon natin ngayon na imbis yung magulang ang may kapangyarihan sa kanilang mga anak, ang mga anak na ngayon ang may authority kaysa sa kanilang magulang. Na kung tipong aagawan mo pa lamang ng cellphone ay sila pa yung magagalit. Mga kaibigan, mga kapatid, meron din akong anak. Magte 10 years old na yung aking anak na panganay. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nagkakaroon ng sariling cellphone. At wala pa rin niyang oras araw-araw para humawak ng mga gadgets dahil dinidisiplina ko ng tama ang aking mga anak. Kaya't alam mo ang sinasabi ng Biblia, kaibigan, kapatid, kung paano mo tinitrain, kung paano mo hinuhulma ang iyong anak ay ganyan ang kanilang magiging paglaki. Kaya paano sila lalaki ng may kaayusan kung sa umpisa pa lamang ay hindi na natin sila natuturuan ng salita ng Diyos? Ano ang ipapakain natin sa ating mga anak? Puro makamundong bagay lang ang maituturo natin dyan. Pero kung tayo mismo ng mga magulang ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo at ilalatag natin ang salita ng Diyos sa ating mga anak, yan ang magiging matibay na pundasyon at gabay nila sa pamumuhay sa mundong ito. At ang nakakalungkot pa, merong mga magulang na sasabihin nila na okay lang na magsimba yung kanilang mga anak, pero sila ay hindi na, at sasabihin pa, ang titigas kasi ng mga ulo ng mga batang yan kaya't kailangan talaga nila ng simbahan. Bakit magulang? Ang mga bata lang ba talaga ang kailangan ng simbahan? Hindi mismo ang mga magulang na sanay sila ang nagiging magandang ehemplo sa kanilang mga anak. Ngunit sila pa itong hindi nakikita na magandang impluensya kaya't yun yung ginagaya ng kanilang mga anak. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. At tandaan po natin, mga magulang, sinabi ng Biblia na ang puso ng isang bata ay nababalot ng kamangmangan, pero ang pamahalong pangsaway, yan ang maglalayo sa kanila rito. Kaya't kung tinotolerate mo lagi ang iyong anak at hindi mo dinidisiplina ng maayos, yan ay lalaki na makakasanayan na lang niya na okay lang gawin ang lahat ng mga bagay na kahit na labag na sa iyong kalooban ay gagawin pa rin yan. Pero habang sa kanilang paglaki ay ginagabayan mo sila at hinalagay mo ang tamang disiplina para sa kanila. Nagkakaroon ng pamalong pangsaway para sa kanila ay matututo sila pagdating sa kasalanan. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Sinasabi po ng Biblia, wag mong ilayo yung pamalong pangtuwid sa mga bata. Hindi naman sa palaging pagkakataon ay gagawin mo yan, kundi sa mga pagkakataong ikaw ay nakakaranas ng hindi pagrespeto ng anak sa iyo o kaya sila naman ay nakakagawa ng kasalanan sa iyo, ay pwede mong lapatan ng pamalong pangtuwid para sa kanila dahil sinasabi ng Biblia, hindi naman nila ikamamatay ito. Kaya nga doon sa binasa natin bersikulo kanina, wag mong ilayo
yung pamalong pangtuwid sa mga bata dahil ito ang magko-correct sa kanila sa may proper na disiplina, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't kung ilalayo mo ang pamalong pangtuwid sa mga bata, yan ay ikamamatay nila yan, hindi lang physical. At maaari pa ikamatay nila yan spiritual. Ibig sabihin, nalalaki sila na hindi nila kikilalanin ng Diyos. Lalaki sila na wala silang pakialam sa salita ng Diyos, kaya pagdating ng kanilang takdang araw na hindi nila kinilala ang ating Panginoong Jesucristo, mapapahamak sila sa impyerno. Kaya't magulang, gabayan natin ang ating mga anak na merong kalakip na salita ng Diyos. Yun na nga lang mga mananampalataya na magulang, hirap pa sa mga anak nila. What more yung mga hindi pa mananampalataya? Ano na lang ang kalalakihan ng kanilang mga anak? Mas magandang nagagabayan natin ng mga bata, simula pa lamang ay meron na silang kinikilalang Diyos at nalalaman nila ang salita ng Diyos. Kaya't magulang, disiplinahin natin ang ating mga anak na naaayon sa salita ng Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.